muli isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Contrite Baptist Church, Pasig City, based on the commentary work of Dr. Bob Putli, freebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. Salamat po sa umagang ito, sa patuloy na pagsubaybay. Soundcheck lang po ako. I think my audio is clear. So let's continue to pray for our beloved pastor, Pastor Randy, sa kanyang kalusugan. Patuloy natin siyang ipanalangin na umigi ng kanyang kalusugan, ng kanyang condition. Though talagang nangihina si pastor, we pray for divine grace sa ating pastor sa kanyang pagpapatuloy. Mabalik na yung appetite ni Pastor Randy, saka yung kanyang pagtulog, at saka yung mga nararamdaman niyang mga pains sa kanyang hip joint. So yan po ang ipanalangin natin. Okay, acknowledging Sister Gina from Pangasinan. Welcome po, Sister Gina. Sa ating broadcast. So tayo po magpapatuloy sa Mark chapter 6. We'll be just looking at some of the commentaries on Mark chapter 6 verse 7 at pagtutuloy po tayo. This is in particular to the commissioning of the 12 by the Lord Jesus Christ himself. After the Lord had been rejected in his homeland, Nazareth, ayan, yung kanyang pagkukomisyon sa 12. Even though previously nakita natin yung rejection sa Panginoon ng kanyang lupang tinubuan, ang Nazareth. Doon siya lumaki, nagbinata at naging adult before his Galilean ministry. Hindi po natinag ang Panginoon, siya po ay nagministeryo sa mga paligid na nayon ng Nazareth, even in Galilee, prior to that. At at this moment, kanya nang kinumisyon ang 12. So, yung momentum ng Panginoon di natinag, yung kanyang ministerial purpose. Though there are rejections, ay nagpatuloy ang Panginoon. I think we could get encouragement from that. We could get biblical principles, timeless principles on what the Lord have been doing, in spite of the opposition, in spite of the circumstance, in spite of having a reason not to continue anymore. The Lord continue on his ministerial purpose that will lead eventually to the cross. So yan po ang nakikita natin dyan. Tayo po muna ay manalangin. Bago po tayo magtuloy sa ating pag-aaral. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this day. Thank you for the time that you have provided to us in looking into the passages of the Scripture, particularly these passages pertaining to the commissioning of the 12. I pray, Lord, that for your grace, for your Spirit to illumine us, to give us humility as we serve you, so that everything, all glory, and all honor will belong to you. Dalangin ko patuloy ang aming pastor, Pastor Randy, kanyang mga nararamdaman, ang mga pagkahirapan ng kanyang mga nararamdamang sakit, kanyang hip joint, kahit na sa kanyang sleep problems, Panginoon, ang hirap ng pagtulog, perhaps bunga ng mga sakit na ito. Also sa kanyang appetite, Panginoon.
we're also praying that will provide grace to him continually. Provide grace also to Pastor Lem, Teacher Ami, Joey Joben, Ate Jo, Teacher Naomi. Nandoon po nakapaligid kay Pastor Randy. Dalangin po ang inyong biyaya sa kanila na siyang aagapay sa aming mahal na Pastor. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa ministeryo na kanyang pinagkaloob sa inyo. For so many years, in the early 1980s, ay nakita po namin ang sigasig ng aming pastor sa pag-ibanghelyo. Nawa o Diyos, patuloy niyo po siyang biyayaan kahit na sa yugto ng kahinaan sa kanyang buhay, ay makita namin ang inyong kalakasan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Tanging pangalan ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Amen. Okay. Okay, salamat po. Tignan ko lang kung meron pa tayong mga comments. Because I don't want to miss this comment. No. May time kasi na pagka-log out ko, meron pa nag-comment, no? So, na-miss ko na yung pagbati sa kanila. So, I don't want to miss that opportunity to acknowledge our brethren. So far, I could see Pastor Lem's prayer request for Pastor Randy. Salamat din kay Sister Gina na patuloy na pinapanalangin ang ating pastor at sa kanyang patuloy na pakikiisa sa ating morning devotion. By the way, later, we'll be continuing on our Romans. Sa Book of Romans tayo kung papansin ninyo. So, tutuloy ko lang po. Isang verse lang po ang ibibigay ko sa inyo mga kapatid mamaya. Pag naipasa na sa akin ni Pastor Lem yung kanyang template, doon na ako magbibigay. Maganda kasi yung template ni Pastor Lem. So, doon ko na idudugtong yung aking lesson doon sa mga prayer items ni Pastor Lem. So, yun, okay naman siya. Idudugtong ko na lang. Kung ano yung template ni Pastor Lem, yun ang ipopost natin sa chat group. No? So, yan po. I'm also excited to share some of my thoughts on that verse. Particularly sa katamaran ng Kristiyano. On verse 11. Yan po. Actually, binabasa ko yung aking ito'y bahagi pa rin ng part 2 ng katungkulang ng Kristiyano sa kanyang pamilya, or in particular, sa household of faith. No? So sa Romans chapter 12 verse 11, yan po ang ating matutunghayan mamaya. So I've been doing the series since December. I started at Romans verse 9. Ito yung katungkulan sa sarili. And then last January 7, that was December 3. And then January 7, we have ito yung pamilya. Ito na yung tungkuling pang-Kristiyano sa pamilya. Part 1. Yung po yung part 1 natin. And then, this pertains to how we love each other. Ito naman po ay mas naging practical, no? Yung action. Tinukoy doon sa verse 10, yung ating puso. No? Yung ating heart. Ngayon naman, yung ating action in terms of our service. Yun yung tatalakayin natin. Yung verse 11, take note of Romans 12, verse 11 mga kapatid. Yan po ang ating tatalakayin mamaya sa ating prayer gathering and Bible study. Okay? Okay, kape muna tayo mga kapatid. This is my morning coffee. Actually, naunahan na kayo ng verse ko mamaya. Ito yung text ko mamaya, Romans 12:11. Although this is not my topic now, I'll be looking on verse 8 of Mark chapter 6. So, na-excite lang yung aking Bible. Huwag maging tamad. Yan. So, sapul tayo dyan. Pa-clarify natin anong katamaran to.
Hindi lang 'to basta tamad. Ang Kristiyano ba pwede maging tamad? Based sa text, yes. Pero we need to qualify this. Yung perpetual na katamaran medyo problematic sa Kristiyano yan. All throughout your Christian life, you're a sluggard and so mamaya po discuss natin yan, yung sense nito. Okay, so wag maging tamad, maging maalab sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. 3 points lang po yan mga kapatid. Yung kada phrase na binasa natin, yan po ang aking punto. Pa po. Ayan po. Nawa ay tuloy lang po natin yan. Excuse me. Should always contemplate on. Okay, so bumalik tayo dun sa ating talata. Okay, Mark chapter 6 verse 7 muna. Kasi may portion pa ng 7 na gusto kong emphasize din. Okay. So ito yung pagtawag. Tinawag niya ang 12 at pinasimulang isugo sila na dala-dalawa. Sila'y binigyan niya ng kapangyarihan laban sa masamang espiritu. Pero as we look at the Matean account, just more than that. Same as the Lord have provided on the previous chapter, healing the sick, casting out demons, even raising the dead. So, nandun po yan. Pinagkalooban sila ng otoridad ng kapangyarihan ng Panginoon. At verse 8, pinagpili niya sa kanila na huwag sila magdala ng anuman sa kanilang paglalakbay, maliban sa isang tungkod, walang tinapay, walang balutan, walang salapi sa kanilang mga pamilya. So, yun po yung mga tagumpili ng Panginoon. Perhaps ibang-iba na 'to sa kasalukuyang panahon, 'no? Kung titingnan natin yung mga kasalukuyang mangangaral lalo na though this could be a general observation, rather than apostolic naman yun, eh. Yes, pero yung principle of service makikita natin. Yung general, yung timeless principle of ministering or evangelizing is here, because the commission was given to the church, 'no? Hindi hindi maging reason 'yun para maningil ka at magkaroon ka ng supot sa iyong paglilingkod na dahil pang-apostol lang ito. Very twisted yung gano'ng reasoning. No, kasi nakikita natin, you could see the general principle of evangelization, general principle of ministering, though this may text apply only to the apostles, but the principles of evangelizing, the principle of ministering the word is the same across the people of God, whether you're an apostle, whether you are a pastor, or a minister, or a deacon, a servant of the church, this could apply to all of us. Yan po yan mga kapatid. So wag natin i-reason out na pang-apostol lang to, kaya kayo naniningil ng supot sa mga basbas na pang donasyon daw sa gawain. No? So, pinaganda nyo lang po yung tawag donation. Pero abuloy din po yan, eh. No, patungkol sa supot pa rin yan, eh. So, in effect, you are actually making the gospel a merchandise, no, rather just a message. A message turned into a merchandise because, in effect, you are actually exchanging your sharing of the gospel uh, for an amount of money. Brother, hindi naman malaki. O, kahit na, walang, the amount here is not the issue, but the act of itself. No, kaya yung mahigpit yung tagubilin ng Panginoon sa apostol. Perhaps the same principle as today. Ang ang church finances naman based sa giving ng mga members ng local church. No? It's the membership that would finance the church, basically. Kung may donation man outside, so from a brother and sister in Christ,
walang problema yon. Pero hindi tayo humingi. Silang nagkusang loob ng pagbibigay out of the generous heart of these brothers and sisters in Christ, but not necessarily compelling them or urging them, lalo na yung outside the church. Aakyat ka ng bus, no? Sasakay ka ng jeep, kakato ka sa mga pinto-pinto. Madalas yan dito, foundation daw, ganyan-ganyan. Kaya minsan, ni-interview ko, tinitingnan ko, Kristiyano talaga. So, may mga times na nagpapanggap lang. I could sense some falsehood on their representation, whether they're part of the Christian community or not. Or sometimes, alibay lang. So, yan po. Maliwanag dito, ang tagupili ng Panginoon. Okay, so I will be reading the comment of Dr. Bob. Okay, on part of verse 7, ako ay nagagalak sa mga pagpapakita ng mga tanda ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Ang mga kaloob ay aktibo pa rin. No? Naniniwala, of course, as a Baptist, we believe on these particular gifts that are still active now, except for the one uh, pertaining to the sign and miracle. Because the authenticating part of this miracle had been passed away already, because the canon or the scriptures, the word of God had been inscripturated already, had been written. So wala na yung authentication, wala na doon. So if wala na yung authentication, hindi na kailangang magpatuloy. Saka mind you guys, hindi walang tala na naipasa ito sa local church, except for those designated people ng mga apostol at propeta, no? At iba pa mga designated na mga tao na pinagkalooban ng otoridad. Maliban sa kanila, ay hindi na ito naisalin sa mga susunod na henerasyon ng church, no? Lalo na yung mga apostolic authority na pinagkaloob ng Panginoon in terms of healing the sick, no? In terms of raising up the dead, in terms of the casting out demons and other things. Ngunit ako ay nagtitiwala sa katotohanan ng Ebanghelyo. Okay? So, our author, Dr. Bob, firm believer of the gospel. Hindi sa pagkakaroon ng kawalan ng pisikal na pagpapatibay, hindi sa pagkakaroon o kawalan ng pisikal na pagpapatibay. So, hindi na at this moment, sa kapanahunan natin, hindi na kailangan ng pagpapatibay ng salita ng Diyos dahil ito na'y nakasulat. This had been written already. So, this is the proof in itself. That is, it also has a correlation with the other parts or passages of the scriptures. No? Lalo na yung mga parallel passages natin, marami mga talayan. And they have this corroboration. Dali na pa. Okay. Continue. I'm trying to. Okay. Ang mga himala at mga tanda ay maaaring huwad sa in a modern context, no? So, hindi na natin ginagamit yung authentication ngayon. Let's read on Matthew 24:24.
Ito yung mga babala ng Panginoon, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. See? So even if possible, the elect will be deceived. So yan po, ganyang katindi. Kaya sila magpapakita pa rin ng mga dakilang tanda. Dito nasusuli, maninilo sila sa pamagitan ng mga tanda at kababalaghan sa ating panahon. No? Dahil natapos na ito eh. Itong gifts of miracles and signs was ceased to exist because of the inscripturation of the Word of God. Particularly the 66 books that we have right now. This had been the completion of the canon. No, kaya nga wala na ito. Wala na itong mga kababalaghan na ito at mga tanda. So yan po ang dapat nating alalahanin. In 2 Thessalonians 2, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Gusto kang linlangin. Kaya ang approach sa evangelism ay through signs and miracles. Magdalawang isip na tayo mga kapatid. Dahil darating ang taong makasalanan. I think who's coming after the working of Satan. No? So yan yung King James ESV, the coming of the lawless one. O yung kawalang kautusan o makasalanan ayon sa gawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda. Take note. Sila magtatanda, magbibigay ng tanda at mapanglinlang na kababalaghan. Kaya mga kapatid, kung ang approach ng isang evangelistic ministry or sabihin natin church ay through healings, miracle, wonders, signs, mag-isip-isip na tayo mga kapatid. Yan baka yan yung sinasabi ng Panginoon, even Apostle Paul in 2 Thessalonians about this, the lawless one. So mag-ingat po tayo. Good morning po, Brother Nelson. Salamat po sa inyong pananalangin sa aming pastor. Patuloy lang po tayong manalangin. Thank you for tuning in our morning devotion. So yan po, also calling all, even, ang prone dito yung mga non-Baptistic evangelical churches. They're basing their ministry on the signs and wonders. Wala na po. Tapos na yan mga kapatid. Natapos na ng apostol yan eh. At ng propeta sa lumang tipan, particularly Elisha and Elijah, during their second stream of miracle and wonders. The first stream of miracle and wonders are during the time of the law, Moses, and then Elisha and Elijah, and then the third stream is the gospel, through the Lord Jesus Christ and the apostles. So doon lang po nakita natin yung streams. Kaya hindi araw-araw may himala mga kapatid. Kung tatanungin mo ang Biblia, 3 yugto lang sa Bible ang may himala o mga miracle. So hindi po totoo yan na araw-araw may himala o na biblical sense. Ngayon, kung ang isang grupo ay araw-araw naghihimala, ang sense niyan hindi sa Bible kasi even the Bible has a rare, not that common streams of miracles on the timeline of history of the Bible. Only 3 times, 3 periods on the biblical timeline, mga kapatid. Tapos, ikaw ngayon, araw-araw ka nagpapagaling, araw-araw ka nagpapalaya. No? Something's wrong with that, mga kapatid. At maaaring yung nag-energize doon sa isang tao na yon ay hindi sa Diyos. Although I may not conclude right away because we may not have the details, but basing on the general principle brought about by the scriptures, we may see that this is
these patterns are not consistent with the Bible. Therefore, we may conclude that most of these regular healings in our modern churches is not of God. No? Because there will be time, darating ang taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas, may buong kapangyarihan ng mga tanda at mga kapangyarihan at mapanglinglang na kababalaghan. Mag-ingat tayo mga kapatid. Ito ay isang paalala sa atin sa mga huling araw. Tayo po ay bahagi na ng mga huling araw, bagamat darating ang huling araw, no, tayo po ay nasa mga huling araw na, since the coming of Christ, anticipating the second coming of Christ. That's our mindset as far as the coming of the Lord. We are now on the last days. We don't need red moons. We don't need spectacular on the sky. We don't need to hear rumors of war. It's there all throughout the history. We don't need to suffer pandemic. It's also in the history. No, may mga pandemic na rin nung nakaraan. Yung mga gera na yan, ilang gera na bang naabutan natin? No, so these are on the history of man, reminding us the progress of the coming of Christ sooner or later. So hindi na po natin dapat pag i-highlight itong mga events na to para masabi lang na nasa huling araw na tayo. Nasa mga huling araw na nga po tayo mga kapatid. Because the coming of the Lord is imminent. The nearness of the coming of Christ. Though we may not know it, the coming of Christ is near. There's imminence on the coming of Christ. As anticipated even on the first century churches. May mga anticipation. In fact, may mga rumors na dumalik na daw si Christ. Kaya yung pinabulaanan ni Pablo, sinulatan niya yung mga taga-Thessalonica. I remember the lecture of my inaanak, no? Brother Jesril. Thank you for reminding me of these passages. Kaya nga sinulatan sila ni Pablo. Kinorek yung ganung kaisipan na dumating na ang Panginoon even those times. So, it will be a future event, an eschatological event of the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po naglalabasan na itong mga tandang ito ngayon sa kapanahunan natin. Na dapat ay maingatan tayo dito. Kaya nga ang ministry nakasentro sa healing and signs and wonders. So, magdalawang isip tayo. Hindi yan ang focus. Even the Lord is not the focus. It's secondary to the preached word of God, particularly the gospel. So, doon po dapat tayo mag-focus. Okay. As we look also in Revelations, no? So I will just leave that to you, these passages. Let's move on to the other comments of Dr. Bob. Ang mga mananampalataya ay kailangang hindi hingin ang pagpapatibay. You don't need a sign. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng tanda ngayon dahil tapos na ang salita ng Diyos eh. Basahin mo na lang. Yun lang kasi yung mga humihingi ng tanda, mga minsan tamad din sa salita ng Diyos. Whether you like it or not, aminin natin yan. Minsan na-apply pa nga yan even in your personal matters. Tanda kung siya ba'y magiging boyfriend mo. Tanda kung yan ba magiging trabaho mo. Tanda kung yan yung papakasalan mo. Hindi natin kailangan ng tanda mga kapatid. Ang kailangan natin, i-apply yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos. No? We don't need signs now because it had been ceased to exist. Though I may say the potentiality of miracles, no, but most of the time, if not all of the time, God in His providence, ang means of grace ng Panginoon ngayon ay through providence, not primarily on miracles. Wala na po yung miracles. No, though
my position may not be as rigid as Pastor Lem. There's this potential, no? But I would say that most of the time, if not all of the time, the Lord will brought grace to us through providence. Through providence. Unless proven otherwise. No? Halimbawa, yung paggaling ng isang malubhang karamdaman, babalik tayo doon. Paano pa siya gumaling? Dahil ba sa bisa ng gamot? Providence yun. Dahil ba sa talino ng mga nag-opera na doktor sa'yo? Providence pa rin yun. O baka naman sa healing properties ng katawan mismo. Because our body has this property of healing. Meron siyang self-healing properties ang katawan. Though may be aided by perhaps natural means. Yung mga herbal na yan, no? And medicines, no? It could boost our healing capability. Di ba nga, pag dinalag na tayo, gumagaling na lang tayo minsan kahit di tayo umiinom ng gamot. We survive diseases. We survive. So yung ubo ko, matagal na to. Talagang nandito na sa akin yan. Ay nakikita natin yung healing properties ng katawan. That's also a reason why we are healed. Not necessarily because of perhaps medicine or the doctor, medical practitioner. Also the healing properties. Our body has healing properties. And that's providence. Okay? Now, beyond that, beyond the reasoning of science, beyond the healing capability of the body, masasabi natin, yan, I think, no, yan ay isang himala pa rin on that sense. However, not to authenticate anymore. There's no need for authentication of God's word. Kaya nga most of the time, ang biyaya pinapadaan ng Panginoon sa providence. Halimbawa, nangangailangan tayo ng tulong, gutom ka sa gabing yan, walang makain. May nag-abot na kapitbahay ng makakain mo, siguro kinilo siya ng Panginoon. Bigyan mo tong pastor dyan sa baryo, wala siyang makakain. No, yan ba'y himala o providensya? Ito po ay providensya. Kasi gumamit ang Panginoon ng natural means. Hindi siya gumamit ng supernatural means na kung saan lalagpak na lang yung plato na may ulam mula sa langit. Yan ang supernatural. No? Maaring yung tumapon doon sa eroplanong no? Pero very very rare na mangyari yan. Very unlikely to happen. Ang papaganahin ng Panginoon, yung providensya niya. Pakikilusin niya yung kapitbahay mo. Perhaps naantig sa yung testimony. Naalala ka na may pangangailangan ka. Yan, binigyan ka ng ulam. Hindi po himala yan. Yan po yung providensya. Okay? So, yan po. Kaya most of the time, our healing is by providence. Unless it exceeds the modern science as well as the healing properties of the body. As far as sickness is concerned. Pero sa mga ibang natural means, ayan, providence po yun. Minsan naman yung iba, exaggeration, no? Buti na lang naghimala ang Panginoon, buti na lang natapakan ko yung balat ng saging, kundi ko natapakan yung balat ng saging, nauntog yung ulo ko at namatay na sana ako. Yung mga ganong mga testimony, no? Hindi po yan himala. Actually, ano mo lang yan eh. Hindi mo kasi tinitignan yung dinadaanan mo, kaya ka nakatapak ng balat ng saging. So, meron kang pananagutan doon. Huwag mo nang isama ang Panginoon dyan. Actually, ano yan eh, gross negligence eh. So, kung careful ka maglakad, di mo tatapakan yung balat ng saging. Pupulot mo yan, ilalagay mo sa basurahan. Yun ang tamang gawin doon. Kasi testimony mo pa. Na-highlight tuloy yung katangahan mo. Dahil, yan, at nakatapa ka ng balat ng saging. So, may mga ganong testimony. Ingatan po natin, no? That's a false, hindi po yan nagko-convey ng message
na edifying. No? Kasi negligence mo kaya ka nadulas dun sa balat ng saging. Though, meron talagang cases na hindi natin nakikita yan, but in a normal sense, uh, in a normal situation, dapat tinitingnan natin, naging maingat tayo. Okay? Though may mga talagang exception to the rule, uncontrollable event. Halimbawa, yung pusa, biglang may kagat-kagat na balat ng saging, no? Sakto sa pagtapak mo. Ayun, I think that's a reasonable option. However, na normal sense, ay minsan pananagutan natin. Okay? So, yan. Okay, let's look at some of our acknowledging also Sister says from UK. Welcome po sa ating morning devotion. Kaya nga po ang challenge ni Dr. Bob, and also I think I support this, ang pananampalataya tulad sa bata ay nakakahigit sa spirito kaysa karaniwan mga tanda at mga kababalagan. Ano bang meron sa bata, mga kapatid? Ito yung complete reliance niya sa kanyang magulang. In a sense, ganyan dapat yung mindset natin sa Panginoon. We have this complete reliance to the Lord, full dependence to Him for His grace and mercy to us, rather than just looking at the signs and miracles, no, during this time. Kasi kailangan pang ito i-authenticate yung confirmation of God's word is through the signs and miracles. But since the word of God had been inscripturated already, no, and it is readily read by people, you don't need signs and miracles. Okay, so let's jump to verse 8. Pinagpili niya sa kanila na wag silang magdadala ng anuman sa kanilang paglalakbay maliban sa isang tungkod. Okay? So, yan yung tagubili ng Panginoon sa kanila. He instructed them that they should take nothing for their journey except a mere staff or tungkod. Ang lahat ng mga sinoptikong ebanghelyo ay tinala ito, ngunit sa bahagyang magkakaibang mga paraan. Even in Matthew chapter 10 verse 9, na natin. Okay, ito po yung tala doon. Huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera o supot sa inyong paglalakbay o dalawang baro o mga sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. So yan po ang tala ni Mateo. Huwag nang bumili ng isa pang paglalakad na patpat. Yan po yung sense no. Isang tungkod lang. Ang Lucas 9:3 ay katulad sa Mateo 10:10, ngunit tinanggal ang parilalang huwag kumuha. Okay, may mga variation. Ang lahat ng manlalakbay nagdadala ng tungkod bilang pananggol. Ito yung kanilang defense. So, that's the purpose of a staff. Ang punto ng mga kapahayagang ito ay ang mga misyonero ay kailangan lubusang umasa sa pagtutustos ng Diyos. Yan, yung complete reliance sa Panginoon. Nang walang dalang kahit ano, maliban sa kanilang tungkod or defense. Kasi nga, pag naglalakbay sa mga madisyertong lugar, no, may mga mababangis na hayop dyan. No? At yung tungkod na ito ay kanilang defense. But aside from that, makikita natin yung kanilang pag-asa sa Panginoon, sa pagtutustos. No? Umasa sila. Sila'y lubusang umasa sa pagtutustos ng Diyos. Kapwa sa physical at spiritual at hindi ng kanilang sarili. Kaya nga dapat walang supot na may lamang pera, no? O mga pagkain man lang. Para sa isang buong paglalakbay, ng mga magkakaiba sa pagitan ng Mateo, Marcos at Lucas patungkol sa kung ano ang dapat dalhin o hindi dalhin ng mga alagad sa kanilang paglalakbay.
So merong sinasuggest na ah, reference material si Dr. Bob, Hard Sayings of the Bible. So yan po yun, on page 420. Ay, meron din ako nito, eh. Gusto nyo lang, hard sayings. So ito yung mga synoptic differences. Though, they are parallel accounts. Sinisikap na, of course, these are reconcilable differences. Perhaps in details, no? Katulad nung nakita natin doon sa dalawang sinanipan, kay Luke, I think, dalawa, pero kay Mark, isa lang, dahil nag-focus siya dun sa isa. Not necessarily denying that there are two. No? So, yan po yan. Walang balutan or a knapsack, or sometimes we call it in our lingo, tampipi or knapsack. So, wala pong ganyan. Walang salapi sa kanilang pamigis. Ito ay maaaring nangangahulugan ng isang sinturong may salapi. A money belt, sinturong may salapi, or a money belt. Verse 9, hindi nagsusuot ng dalawang tunika. No, do not put on two tunics. No, ito ay mga panlabas na balabal na ginagamit din bilang isang panakip pagtulog. Ito ay nangangahulugang magdala ng dagdag na mga damit. Walang dagdag na damit. Huwag subukang maghanda para sa bawat anumang pangyayari. So that's do not try to prepare for every contingency. Yung talagang complete reliance doon, eh. Makikita natin. Okay. Verse 10. Perhaps this would be our last verse before we end the session. Then, kita-kita po tayo mga kapatid mamaya on our prayer gathering. So, I'll be leading. You could read on Romans chapter 12, verse 7. Isang text lang po ang ating pagsasaluhan mamaya. Also with our prayer request. Manatili kayo roon hanggat sa umalis kayo roon. Sila ay hindi titingin sa mas mabuti o mas mabuti. Mas mabuti o mas mabuting titirhan. So, yan talaga yung salin. Ang unang lugar na magbukas sa kanilang tahanan sa pamagitan ng pananampalataya ay lugar na pananatili. Kasi ang mga Kristiyano naman o those who are receptive on the gospel, sila ay hospitable. Sila ay lalo na pag nalaman nila na sila ay sugo ng Panginoon Jesucristo. No, even those times sa panahon ni Pablo na maraming itinerant preachers. Okay, sa kapanahunan na yon. So, tayo inutusan na maging hospitable. Ating patuloyin sila, pakainin, accommodation in terms of their comfort, perhaps sa kanilang quarters, sa kanilang pagkain, etc. So, yan po. So, may mga receptive talaga sa gospel, eh. At ito'y alam talastas ng Panginoon tong lahat. Yung mga mararanasan ng mga apostol, kanilang pagsugo sa kanila ng Panginoon. Okay? So, dito po muna tayo mga kapatid, no? So, perhaps we could see here that the principle of complete reliance to the Lord, no? Tayo ay umasa lamang sa provision ng Panginoon. Though, ang Panginoon sa kasalukuyan nagpapadala through providence. No? Providence. Yung mga providensya ng mga natural na bagay, katulad ng mga tao, mga pangyayari, no? At iba pang mga bagay-bagay na nakapalibot. So these are part of the providence of God, no? As part of His means of grace to us, complete reliance to Him. Yan po talaga dapat ang matutunan ng bawat Kristiyano. Yung tayo umasa sa biyaya ng Diyos. Bagamat tayo, ina-apply natin yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos.
in our daily ministration, in the daily ating paglilingkod, at yung pagtupad ng ating mga tungkulin sa ating mga tahanan. So tayo ay may ah, complete reliance sa Panginoon. Though, maaaring ipadala niya ang biyayang ito through sa mga means na ito, providence, no, ay yung mga providensya, perhaps in our sa atin ding mga sariling mga pagsisigasig, no? Maaaring biyayaan din ng Panginoon 'yan. Kaya tayo nakikita natin yung pagtutustos ng Diyos through these means, no? Perhaps in our livelihood, no? In other resources, no? Other encouragement from a brother, and other things. But most of all, we should trust the Lord. We should have complete reliance on Him. Just like the apostles, as the Lord sent them two by two. No? Wala silang mga provision. Yung kanilang titirhang mga tahanan, yun ang nagpo-provide. No? Kasi inihanda na ng Panginoon yan eh. Alam ng Panginoon yan. No? Sa kanyang omniscience, ay talastas niya ang mga mangyayari sa mga apostol. Ang tugon na ninanais ng Panginoon at tayo ay matapat na sumunod sa kanyang layunin. So yun po dapat yung makita sa bawat. Okay? So, salamat po sa Panginoon sa umagang ito at magpapatuloy po tayo sa verse 10 na verse 11 na po tayo. Yan po ang ating Lord willing tomorrow. Tomorrow I'll be earlier because I'm not so sure if there are classes tomorrow. But I will still be early tomorrow for our morning devotion. Magkita-kita po tayo mamaya mga kapatid sa ating prayer gathering around 8 p.m. Okay? So Romans 12:11, yan po ang text natin. Napakadali naman pong basahin yan. Put look at the context. So these are Christian duties intended for himself, for the family, for the brothers in general, and also for your enemies. Yan, apat na bahagdan yan, no? Kung titingnan natin mula verse 9 hanggang 21. Yan po hinati ni Pablo. So, tayo po ngayon ay nasa verse 11 na po. Yan, Romans 12. So, isa-isahin ko yan. Kada buwan, isa-isahin natin yung verse na yan hanggat matapos natin. Okay? Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. So, nawa, ipinagpala tayo ng Panginoon. No? Okay, so looking back here, so of course, we acknowledge Pastor Lem and the CBC family and friends, Sister Gina from Pangasinan, Brother Nelson from QC, Sister Ses from UK. So nawa ay pinagpala tayo ng Panginoon. Magkita-kita muli tayo bukas. And later pala sa ating prayer gathering and tomorrow for another episode on Mark chapter 6 verse. Okay, salamat po sa Panginoon at tayo na magsara sa panalangin. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. Thank you, Lord, for this time. Thank you for the opportunity that we look into some of the details of the commissioning of the Lord to the 12. We have seen that we need to have complete reliance on you by your grace and the provisions that you intend us to have, perhaps to other people or circumstance or even our own skills and talents that you have blessed, that we may become a blessing to others. Help us, Lord, to have this complete dedication and reliance. Hindi, hindi po kami titingin sa amin lamang sariling kalakasan, sa aming karunungan, ngunit matuto po kami na manatili sa inyong makita ang inyong biyaya sa amin. Na kayo ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Salamat po muli. Pagpalain mo ang bawat isa. You remember Pastor Randy sa kanyang nararamdaman niya. Dalangin ko ang mapagpalang kamay ang patuloy na humipo sa kanya
ang inyong presensya ay sumakanya, Panginoon. So, Randy, sa kanyang even on his speaking difficulties as well as his diet, Panginoon. Dalangin po ang patuloy niyong pag-agapi sa kanya. Lahat ng nandoon sa CPC, Panginoon. Dalangin po rin ang inyong pag-agapi. Dahil na kay Pastor Dem, Teacher Ami, Joey Joben, Teacher Neom, dalangin po ang inyong biyaya. Salamat po muli sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa, kahit na sa aming mga activities pa sa maghapon. At ibalik mo po kami mamaya on our prayer gathering. Thank you, Lord, for this day. It's our prayer in Christ. Okay, maraming pong salamat at magkita-kita muli tayo po. Or mamaya pala. Bukas for our morning devotion, mamaya for our prayer gathering. God bless us.